Sa totoo lang, naawa ako dun sa mga babaeng nai-stress sa buhay dahil sa boyfriend o asawa nilang lalaki. Pero kasi 'di ba, hindi naman lahat ng tao pinanganak na swerte. Kaya minsan kung ano na yung nasa harap natin na lumapit, yun na yung pinapatos, 'di ba? At kung nasabi yan, tara, pag-usapan natin. Actually, kaya ako na-inspired na gawin ang topic na 'to, kasi madami akong nabasa sa mga social media groups page ng mga babae about sa reklamo nila sa mga boyfriend, ka-live-in nila at asawa nilang lalaki. Kesyo daw sabi nila na ng babae daw, may inaanak ng ibang babae, mabisyo, tamad, hindi nag-e-effort, nagbago na, at kung ano-ano pang reklamo na pinagsasabi nila. Pero ibabalik ko yung tanong ko sa kanila na bakit sila pumatol sa lalaki na yun? Siyempre, may rason yan kung bakit. Una, hindi talaga seryoso yung lalaki sa kanya sa una pa lang. Kasi regular access sa sex lang ang talagang objective ng mga lalaki sa umpisa ng dating period nila sa babae. Pangalawa, bakit hindi niya kinilatis o inalam yung kakayahan ng lalaki na makapag-provide, yung i-handle yung relationship at pagpapamilya. Pangatlo, baka may in denial na something wrong dun sa babae at hindi niya pa nare-realize sa sarili niya kung ano yun. Kasi pwedeng part-time GF o asawa lang siya, tapos full-time employee siya. Pwede ding inaantay lang ng lalaki na magsawa siya, na inaantay niya yung babae na mismo yung maggawa ng move para makipaghiwalay sa kanya. Pwede rin na dahil dati sexy siya, ngayon mataba at mukhang stress na siya sa buhay. Pwede rin na hindi na sexually attracted yung lalaki dun sa babae kasi ilang beses na silang nagkamahan. Pwede rin kasing parehas na bata pa yung babae at lalaki at aksidente lang nabuntis. Tapos, biglang nawalan ng choice yung lalaki sa buhay niya kung paano niya mapaganda at iayos yung buhay niya. Pang-apat, bakit hindi siya nagka-time para kilalaning mabuti yung lalaki during their dating stage. Pang-lima, naniniwala siya sa love is blind, tapos worry later. Base dyan sa mga rason na sinabi ko, kung mapapansin mo, masyadong matrabaho ang pagiging Sherlock Holmes sa boyfriend ng babae. So, kung hindi mo ginawa yan, bakit ka ngayon nagre-reklamo? Pang-anim, kukuha na lang ng opinion sa problema mo dun sa social media groups at tips sa mga YouTube channel. Hindi ba it's too late for that na? Kasi kahit anong advice pa yung makuha mo sa kanila ay kung naanakan ka na at hindi ka pinakasalan, meaning damage ka na. Tapos, kung kasal na kayo, may anak na, double damage to the max yan. Kasi, walang divorce dito sa Pilipinas. So, it's either live with it or do it on your own with the help of your family o yung magulang mo. So, basically, ang pagpili ng babae sa lalaki ay napakahirap talagang gawin physically and emotionally. Dahil kung hindi ginagamit ng babae yung logical part of their brain, malamang biological part of their brain yung nananaig sa pag-iisip nila. Ang lalaki, pipili ng babae yan base kung nagandahan sila dito at tumigas yung pototoy nila. Yan lang yung mahalagang rason ng lalaki sa pagpili ng babae. At yung access nila sa sex regularly. Kaya sila papasok sa relationship dito. Sabi ko nga, hindi namimilit ang mga lalaki dahil rape yun pag pinilit. At pwedeng makasuhan din ng violence against woman. So, dapat talaga tinuturo sa paaralan, sa bahay, yung tamang daan sa pagpili ng lalaking kakarelasyonin ng babae. Bakit ko nasabi yan? Kasi kung ikaw babaeng easy to get, don't expect na papahalagahan ka ng lalaki. Lahat ng bagay dito sa mundo na madali mo lang nakukuha, hindi yan pinapahalagahan. So, kung ikaw naman ay hard to get, meaning high value na babae ka
at hindi ka damage. So, magdadalawang isip yung lalaki kung itutuloy niya ba yung pakikipagrelasyon sa'yo o hindi. Kung low value ka na babae, papatol ka lang din sa ka-level mo na lalaki o yung madalas mas mababa pa sa'yo. Kasi hanggang doon lang yung sexual market value mo. So malamang toxic na yung buhay mo dati, dinagdagan mo pa ngayon. Kung high value ka na babae, hindi ka papatol sa lalaking walang kakayahang makapag-provide, hindi successful sa buhay, hindi interesting, regardless na yung itsura at ugali ng lalaki. Sa totoo lang, kung mali yung sinasabi ko, bakit may ganito? Mga sexy at magagandang babae sa mga car show at car racing events? Bakit madaming magagandang babae na mga flight attendant, yung hotel concierge, at caddy sa mga private golf club? Tapos, bakit magagandang babae lang yung nasa VIP bar na gaya ng Pegasus at iba pa? Sa tingin mo din, bakit yung mga lalaking successful na sa venture nila sa buhay ay nandoon sa mga lugar na yon? At kung nasan yung mga magagandang babae na madali nilang makuha? Kasi nga, ang mga babae ay beauty and sex object lang para sa mga lalaki. Meaning yan, wala silang pakialam kung anong educational background ng babae. Yan yung sad reality ng mundo natin at yung pagkakaiba ng babae at lalaki pagdating sa pakikipagrelasyon. So, kung magulang ka ng isang babae, dapat sabihin mo sa kanya na preserve herself para hindi siya maging damaged woman. Pumili lang siya ng lalaking karapat-dapat na para sa kanya at handa siyang pakasalan. Lalaking kayang mag-provide ng magandang buhay para sa kanya at sa magiging anak niya. At huwag pumatol sa mga binatang lalaking medyo bata pa, hindi pa matured, kulang pa sa karanasan i-manage ang buhay, at hindi pa successful at wala pang napapatunayan sa buhay. Parang ang taas ng standard, no? So, kung high value na babae ka, dapat yan ang demand mo sa lalaki. At bilang isang binatang lalaki, ano man yung ugali mo, may red flag ka man o wala, hindi yan mahalaga. Kasi ang kailangan mo lang talaga sa buhay mo ay magkaroon ka ng friend o haligi ng isang lalaki. Kung saan ito yung magpayaman ka, magpagwapo ka, maging successful ka, at maging interesting ka. At tiyak, ang buhay mo hindi magiging mahirap pagdating sa pagpili at pakikipagrelasyon sa babae. Kung may naging value o sense sa'yo ang video na to, please like and subscribe. At kung may gusto kang itanong o isuggest, please comment down below. Try ko yan sagutin sa mga susunod na video ko. Muli, ang buhay ng tao ay baluktot, bilog at maiksi. Nasa atin ang daan para ito'y dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga karepapits, mga katolis. Peace!